Gabi, pagpapatuloy natin ang ating seminar na Lord sa local church, teach us to pray. So, pabili ko muna po itong mga handouts. I hope na magkasya. Silos ko mga 15 yata. Okay. At ngayong gabi, ang ating topic ay Holy Spirit-filled fellowship. Holy Spirit-filled fellowship. So, yung ating pagsasama-sama na kung saan nandoon ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Gusto po ba natin na tayo ay nagsama-sama, no? Ay nandun yung presensya, no, ng ating Panginoon, nandun yung, of course, nandun naman yung presensya parati, pero nandyan yung talagang pagpupuspos din sa atin ng banal na Espiritu. Gusto po ba natin yun? Okay, so yung po ating topic na yung gabi, tayo po yung manalangin. Mga aming Panginoon, marami po salamat muli na patuloy kayo na kumikilos sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na gumagawa kayo ng mga pahimalang bagay. Tunay, O Diyos, na nakikita po namin na hindi nyo kami pinababayaan, Panginoon. Kami man, Lord, ay may mga pagsubok na kinakaharap. Parati naming nararamdaman ang inyong pong presensya. Patuloy kayo na usap at patuloy kayo na tumutugon sa aming mga panalangin. Sa gabi ito, Ama, dalayan ko po na muli po kayo po ang magbigay sa amin ng spiritual na pangunawa, ng gabay at pag-iingat niyo po sa aming pag-aaral ng salita. At bigyan niyo po kami sa lahat, Panginoon, ng pagnanasa sa puso namin na kami ay lalo pa, Panginoon, mapuspos ng iyong banal na Espiritu. Dahil kinikilala nga po namin na hindi sa pamamagitan ng aming lakas, hindi sa pamamagitan ng aming galing, kundi sa pamamagitan lamang ng iyong banal na Espiritu na kami ay patuloy na nakagagawa ng mga pinagagawa niyo sa amin. Kami ay nakagagawa, Panginoon, ng mga dakilang bagay para sa iyong pangalan. Kaya, O Diyos, sa gabi ito, paunawan niyo po kung paano po kami mapuspos sa iyong banal na Espiritu. Hindi lang bawat isa po sa amin, bagay ang buong katawan ninyo, Panginoon. Salamat po, Ama. At anuman din po ang mga hadlang at distraction ng kaaway, sinasawatan namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kayo, Panginoon, ang mag-ingat po sa inyong salita namin po mapapalitan. Kaya po aming samang panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang natin magsabi na? Amen. 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 Okay, so ang ating meron itong dalawang verses, no? Sa ating lesson, una, Acts chapter 2 verse 4. Alam natin na Acts chapter 2 ay patungkol sa yung pagbaba, no, ng banal na Espiritu ng Panginoon sa mga unang mga alagad ng ating Panginoon. Sabi nga dyan, basahin natin Acts chapter 2 verse 4. They were all filled with the Holy Spirit. Sila lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. Meron mga nagsasabi na mari kasi iniisip natin na iilan lang sila na nagkakatipo noon doon sa upper room. Pero meron ako mga nababasa na based naman ito dito sa Bible din, na actually marami yung mga mananampalataya noon. Marami sila. Gano'n sila karami. Babasa natin sa Acts chapter 1 verse 15. Sabi dyan, sa mga araw na yun, si Pedro ay tumayo sa kalagitnaan ng mga mananampalataya, isang grupo na ang bilang nila ay 120. 120. Kasi marami sila, no? Okay, marami sila. At nung bumaba pa ng Espiritu, lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. At isa pang verse na alam natin ito, Ephesians chapter 5 verse 18.
Sabi nga dyan, sige, basahin na natin, nasa lesson natin. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Okay. So ito naman ang sabi sa Tagalog. Kasi may salita dyan na medyo, ano ba yung sabihin itong debauchery na ito? Okay. Sabi dito sa Tagalog, huwag kayong maglalasing sapagkat ang sisira yan na maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Okay? So, siyempre, alam naman natin, di dapat talaga magpakalasing. No? Pero sabi dito, dapat daw tayo ay mapuspos ng Espiritu Santo. At actually, yung salita ginamit dito na mapuspos ng Espiritu Santo, hindi lang ito minsan. No? Ang ibig sabihin dito ay be continually filled with the Spirit. Tayo ay patuloy na mapuspos ng Banal na Espiritu. Okay. Na may magandang sinabi dito, no? Masabi dyan, a Holy Spirit-filled fellowship. Kasi parang tanong natin, ano bang tanda ng isang Holy Spirit-filled fellowship? Paano natin masabi ng isang pagtitipong katulad dito ay nandun yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. No? Sabi dyan, it is a prayer-filled fellowship. So pag ang isang fellowship ay puspos ng Banal na Espiritu, nandun yung pananalangin. Yan na naman kapatid. No? Basahin lang natin ang Espiritu ng Panginoon, ano din siya is the spirit of supplication. May isang verse sa Old Testament, hindi ko lang na-search. Pero sabi doon, the spirit is, pinagkita the spirit of supplication. Yung espiritu ng pananalangin. Siyempre, alam natin sa bagong tipan na sino talaga yung tumutulong sa ating manalangin? Banal na Espiritu. Hindi tayo marunong Holy manalangin. Spirit. Yung banal na Espiritu. Okay. So kaya kung minsan pakiramdam natin parang, paano ba ako magsisimula ng manalangin, di ba? Humingi tayo ng tulong sa Banal na Espiritu. Yung para tayo manalangin. Halimbawa na lang, bigyan ko ng example. Kaya na, maaga ako nag-save. Okay naman yung pakiramdam ko. Hindi naman ko yung sasip. Parang maraming akong iniisip. Pero yung tayo kong kanina, okay naman. Pero parang hindi ako gano'n ka-motivated to pray. Alam ko sarili ko parang hindi ako gano'n wala yung talagang Gana. wala yung gana. Pero gusto ko. Parang inuna ng Lord sa akin, umawit ako sa akin. Umawit. So, umawit ako ng yung mga simple, mga worship song natin. At alam niyo mga kapatid, after nun, tinulungan na akong manalangin. Okay? So, I believe yun ay word ng Holy Spirit. Pag yung you don't feel like praying, tutulungan tayo ng Holy Spirit. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. So, sabi rito, we pray to receive, pangalawa, a prayer-filled fellowship is a Holy Spirit-filled fellowship. So pag isang pagkitipo, nandun yung pananalangin ng mga mananampalataya, alam natin na sila ay puspos ng Espiritu Santo. Amen? Okay. So, may sinabi dito, we pray to receive the Holy Spirit. Luke chapter 11 verse 13. Luke chapter 11 verse 13. Okay, sige, basahin natin. If you, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Okay, now, maring medyo may tanong tayo sa to. Kasi alam natin, pag tinanggap natin ang Panginoon, tinanggap na rin natin ang Banal na Espiritu. Amen? Tayo naging templo na ng Panginoon. No?
tayo templo ng banal, ang katawan natin ay templo ng banal ng Espiritu. But I believe yung sinasabi dito na yung we pray to receive the Holy Spirit, sa akin lang ang mga kapatyalis, hinihingi natin na lalo pa tayong mapuspos ng banal ng Espiritu. Lalo tayong i-control, lalo tayong mapuno ng banal ng Espiritu na sakto ng Panginoon. Nasa atin na, pero kailangan lalo pa siya talagang maghari sa buhay natin. Okay? Sabi nito, we receive the Holy Spirit so that we can pray. So, ito yung sinabi ko kanina. Sabi sa Romans 8:26, sabi nito, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Okay. So, ang banal na Espiritu ay handang tumulong sa atin sa ating mga kailangan. Sa ating sa ating kakulangan, sa ating limitasyon. Lalo na sa aspect ng pananalangin. Pwede tayong mapuspos ng Espiritu na mag-intercede tayo. Gusto nyo mananalangin tayo na meron pang tinatawag na sabi ito, groans that words cannot express. Okay? So yun talaga ang isang ministry ng Holy Spirit sa atin. Talagang tulungan tayong manalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba minsan isip natin, ano ba dapat ipag-pray? Diba? Pero pwede tayong tulungan ng banal na Espiritu kung ano yung ating papanalangin. Okay. Ephesians chapter 6 verse 19. Sabi dyan, pray in the Spirit with all kinds of prayer. So tayo ay manalangin sa banal na Espiritu ng lahat ng uri ng panalangin. Okay. So, parang tanong natin, ano ba yung sabihin dito na pray in the Spirit? Pray in the Spirit. Ano ba yung sabihin? Pray in the Spirit. Sabi rito sa Tagalog, sabi rito, ipanalangin, actually ito ay verse 18. Ang lahat na ito ay gawin ninyo sa pagitan ng mga panalangin at pagsamo. Okay, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. So, isang ibig sabihin nun ay yung pray in the Spirit, pray with the guidance of the Holy Spirit. Dahil manalangin tayo na tayo ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Okay? So, sabi ito, there are many misunderstandings about what it is to be filled with the Holy Spirit. So, pag-usapan muna natin yung pagiging puspos natin, yung tayo ay magpapuspos sa banal na Espiritu. Ano ang hindi ibig sabihin dito? Okay? Number one, sabi diyan, it is not simply a one-time feeling. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo sa atin ay hindi lang minsan yan. Okay? Katulad halimbawa, yung naranasan ng mga unang mga alagad ng Panginoon, na sila ay napuspos ang banal na Espiritu nung bumaba ang Holy Spirit nung araw ng Pentecostes. So napuspos sila ng banal na Espiritu, sila ay nagsalita sa iba't ibang wika. No? So, isa lang yan sa sign. No? I believe marami pa mga palatandaan. Pero, alam niyo ba na hindi lang yun yung pagkakataon na sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Kasi matapos na si Pedro at Juan ay
pinatawag, no, ng mga religious leaders at pinagbawalan sila na huwag na sila mangaral sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ano ginawa nila? Nagtipon sila. Napabasa natin yan sa Acts chapter 4. Tingnan natin. Okay, Acts chapter 4. Although wala yan sa ating lesson, pero tingnan natin sa nangyari dito. Verse. Sa Acts chapter 4, sa verse siguro basahin na lang natin yung verse 30 hanggang 31. Sige, pwede bang basa ito? Sige, Gawa 4:30. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling. At loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Katiwan. 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, tingnan nyo. Muli sila napuspos ng Banal na Espiritu. Pero dito, walang binanggit na nagsalita sila sa ibang wika. No? Pero, ang isang tanda na sila ay napuspos ng Banal na Espiritu ay nagkaroon sila ng boldness, nagkaroon sila ng caring, nagkaroon sila ng tapang na ipangaral ang salita ng Diyos. Actually, yan ay hinihingi nila kay Lord yan sa verse 29. Sabi nila, enable your servants to speak your word with great boldness. Okay, so, napuspos ulit sila ng Banal na Espiritu. Nakuha niyo mga kapatid? Amen. So, makikita natin, hindi ito one time lang. Okay? Pangalawa, it is not a work of man. No, hindi tao ang magpupuspos sa atin sa Banal na Espiritu Santo. No? At hindi tao, isa na tawag isang ginagamit na salita yung baptism in the Holy Spirit. Tayo ay babautisman sa Banal na Espiritu. Actually, ang nagbabautismo sa Espiritu Santo ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Naalala yung sinabi ng Apostol Juan na ang Panginoong Jesus ang magbabautismo sa Espiritu at apoy. Okay? So, hindi ito gawa ng tao. Although minsan, meron siguro tayo may mga pagkakataon na maaaring ipapanalangin ka ng ibang mananampalataya, no? Ipapatong kamay sa'yo, pero hindi sila yung nagpuspos sa inyo sa Banal na Espiritu, kundi si Lord. Amen. And it is not to make us look better. Ano yung Espiritu? It's not to make us look better. Hindi para lalong gumanda yung itsura natin. Yun siguro, no? Hindi siya make. Ha? Hindi siya make. Ah, Yung banal na Espiritu, akala kasi po make-up. Maganda yung anyo mo. ayun nga, yung palabas na anyo. Okay? So, hindi yun. Kumbaga, hindi tayo nagpapapuspos sa Banal na Espiritu para tayo yung may taas. Kaya tayo yung makinabang. Yeah. Kaya may kita natin kung ano yung purpose o sino dapat itaas pag tayo ay napuspos ng Spirit sa atin. It is not a formula. So it's not a formula. Ibig sabihin, hindi ito yung, ito dapat mo gawin. Pag ginawa ko ito, papupusas ka na. Iba-iba, I believe ang Diyos kumikilos sa iba't ibang paraan. Okay? So, maaaring yung paraan ay kayo napuspos ang Banal na Espiritu ay iba doon sa naranasan ng iba. Okay? And it is not simply for the early church. Hindi na ito para doon sa mga unang mananampalataya. Pero ito ay para sa panahon din natin ngayon. Naniniwala mo ba kayo? Amen. Kasi yung prophecy nga ni Prophet Joel ay mababasa natin yan. Nasa mauling araw,
iubos ng Diyos sa kanyang banal na Espiritu. At nandun na tayo sa mauling araw na yun. Now, what the Holy Spirit filling is, ito tingnan natin. So una, sabi dyan, being filled with the Holy Spirit is a work of God. Ito ay gawa ng Diyos. Acts chapter 2 verse 17. Chapter 2 yan, ha? Ay, dash kasi nakalagay. Chapter 2 verses 17 at saka 33. Sige, pwede magbasa na. Acts chapter 2 verses 17 and 33. Sige, Mr. Bertie. Chapter 2 verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking espiritu ang lahat ng tao. At sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak, ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki pagkakaroon ng mga panaginip. Verse 33, sabi po dito ay, saan ka na? Nang itaas niya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. At ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Okay. So, ito yung yung sa binasa natin sa verse 17, ito yung prophecy na unang binigay kay Prophet Joel sa abasa natin sa Joel chapter 2 verses 28 to 32. At nung araw ng Pentecostes, binanggit uli yun. So, ibig sabihin, yung katuparan ng pahayag na yun ay nangyari noong araw na yun, yung Feast of Pentecost. Okay? At nagpapatuloy yan hanggang ngayon. Sa verse 33, makikita natin dito kung ano yung naging sabi nga dito, nung tinas pa ng Panginoong Jesus, natanggap niya mula sa Ama ang banal na Espiritu. At ibinulong sa ng Panginoong Jesus sa atin. Amen, mga kapatid? Okay. So, hindi ito gawa ng tao, ito gawa ng Diyos. Hindi tayo ang magpupuno, ang Diyos ang magpupuno sa atin. Ang kailangan natin gawin ay tanggapin. Okay? Tanggapin natin ang magkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Number 2, being filled with the Holy Spirit is for the purpose of exalting Christ, not of exalting us. Okay, so pag tayo napuspos sa banal na Espiritu, kung talagang sabihin natin na ang banal na Espiritu talaga ang umito sa atin, ang mangyayari yan, si Jesus ang itataas. Dahil tingnan niya sinabi sa John chapter 16 verse 14. Sabi ng Panginoon Jesus, He will glorify me. So, sino yung He doon? Okay? Sino yung mag-glorify sa ating Panginoon Jesus? Ang banal na Espiritu. Kasi yung verse 13, sabi yan, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth, He will not speak of His own, so on and so forth, and He will bring glory to me. Okay. So siguro yung dahilan kung bakit minsan yung parang yung ministry ng Holy Spirit, parang hindi masyado, parang hindi ba masyadong, ibig sabihin, hindi talaga dahil ng banal na Espiritu na siya yung may taas. Kumikilos siya, pero ang layunin nun, parang itaas pa rin ang Panginoong Jesus. Okay, mga kapatid? No? Kasi meron mga gifts of the Spirit. No? Meron mga iba't ibang workings ng Holy Spirit. Pero ang purpose pa rin nun ay itaas ang Panginoong Jesus. Okay. And sabi sa John chapter 15 verse 26, He will testify about me. So, tinutukoy pa rin niya ang banal na Espiritu. Okay? When the Counselor comes, the Spirit of Truth, He will testify about me.
Okay, so magpapatotoo pala yung Espiritu, hindi sa kanyang sarili, kundi si Jesus pa rin ang ipapatotoo. Kaya pag tayo puspos ang banal na Espiritu, ang mangyayari, talagang magsasalita tayo sa iba patungkol sa ating Panginoong Jesus. Yan ang mangyayari. Okay. Number 3, ito na makita natin kanina. Sabay-sabay na tayo sabihin natin. Being filled with the Holy Spirit is ongoing. Okay. So, hindi pwede na, alam mo yung bago kong born again, talagang puspos ako ng banal na Espiritu. Talagang hindi ako nahihiya na i-share ang Panginoon Jesus sa iba. Talagang may iba sa atin na naka-experience pa ng mga yung mga manifestations ng Holy Spirit. No? Kaya meron sa atin nakaranas na makapagsalita sa ibang tubigan. No? Kaya sa atin, may iba pang paring naranasan. Pero sabi nga dyan, hindi yan dapat minsan lang. Dahil ang ibig sabihin sa Ephesians 5:18, it is being filled. Okay? O kaya, being continually filled with the Spirit. Number 4, sabihin natin, being filled with the Holy Spirit makes possible the glowing encounter with the manifest presence of Christ. So, tinutulong tayo ng Banal na Espiritu na patuloy nating nararanasan yung nahayag na presensya ng Panginoon. Okay? Yun talagang nararamdaman natin, na nakikita natin, na talaga nandiyan ang Panginoon. Yun ay nangyayari pag tayo ay pupuspos ng Banal na Espiritu. Dahil sabi natin yung Panginoon, dito sa Matthew 3:11, actually ito pala ay salita ni John the Baptist, sabi niya, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. So magpupuspos sa atin ay si Jesus. Siya magbabautismo sa atin sa Espiritu at sa apoy. Okay, at syempre yung apoy, sinasabi na natin na it is parang yun ay picture, no? Yun ay tinutukoy doon yung presence ng Panginoon. Okay? Number 5, being filled with the Holy Spirit, sabi-sabi tayo, empowers us to pray effectively. So pag tayo puspos ng Banal na Espiritu, tayo ay nakapanalangin ng epektibo. Okay. So hindi na natin alam yung dapat natin papanalangin, pero naniwala kung kasama rin yung talagang nakikita natin yung kasagutan ng Diyos sa ating panalangin. Meron pa rin? So hindi natin basahin niya, nabasa natin yung Number 6, being filled with the Holy Spirit gives us power to live holy and serve effectively. Hindi nakapagtaka dahil anong pangalan anong tawag natin sa Espiritu ng Panginoon? Banal na Espiritu. Ibig sabihin, kung tayo ay puspos, tayo ay kontrolado ng Banal na Espiritu, tayo ay magiging, tayo ay mamumuhay din na merong kabanalan. Dahil banal siya eh. Banal ng Banal na Espiritu. Acts chapter 1 verse 8, at sabi dyan, tayo ay makapaglingkod sa kanya ng buong epektibo. Acts chapter 1 verse 8, siguro memorize na natin ito. Ang sabi doon, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan, pagbabasa niyo ng Banal na Espiritu, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So ito, parati natin pakakatanan ito. Ang purpose ng filling of the Holy Spirit sa atin is not, hindi para to make us feel good.
No? Hindi lang para magkaroon tayo ng mga sabihin natin, mga spiritual experiences. Hindi. Ang purpose talaga yan para lalo tayong makapaghayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Lalo yung buhay natin ay makapagpatotoo sa ating Panginoon Jesus. Amen, mga kapatid? Kaya kung di nangyari yan, questionin natin yung ating experience. Kasi ang alam ko, pag tayo puspos ng Espiritu Santo, talagang tayo ay empower ni Lord para sumaksi para sa kanila. Amen, mga kapatid? Amen. Kaya tayo ang mga tunay na saksi. Amen? Saksi. No? Saksi ng Diyos. Tayo ang mga saksi ni Jesus. Jesus. Ano ba naman yung saksi? Iba yung saksi. Kaya Jehovah na yun. Pangalan din ng Diyos yan. Yun ay tawag nila ay English transliteration ng Yahweh. Okay? Yung Yahweh kasi ano yun eh, Yahweh Hebrew yun eh. So pag iyan mo daw pala yan sa English, Jehovah. Kaya siyempre yung Lord. Anyway. Number 7, being filled with the Spirit will impact the whole church. So ito ang nais sa Panginoon na hindi na mapuspos ang ilan. Sa atin, ang gusto ng Panginoon, mapuspos ang lahat. At lahat ay sabi natin, mababago, o lahat ay maapektuhan in a positive way ng kapuspusan ng Banal Espiritu. Dahil Ephesians, tandaan niyo parati mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng halimbawa, yung mga sulat ni Apostol Pablo, ang kausap niya, hindi lang isang Kristiyano. Ang kausap niya dyan, mga Kristiyano. No? Kasi marami yung kausap niya. No? Kausap niya, halimbawa, sa yung Book of Ephesians, kausap niya yung iglesia sa Efeso. No? Kaya sa Colossus, Galatia, and so on and so forth. Okay, and Acts chapter 2 verse 4 sabi niya, Pentecost was corporate. Okay, sabihin, marami talaga ang nakatanggap ng kapuspusan ng Banal Espiritu. Being filled with the Holy Spirit is the will of God, not only for every believer, but also for every local church. Okay. At pansinin daw natin, yung full activity ng Triune God in His work of baptizing or filling His people with the Holy Spirit. Nabasa na natin kanina yung verse 33 sa Acts chapter 2. Hindi natin nabasa yung verse 32. Sabi yan, God has raised this Jesus to life. So, binuhay ng Diyos, si Jesus. And we are all witnesses of this, of the fact. Ito yung sabi ni Pedro, no? Kami ay saksi sa pagkabuhay ng Panginoon Jesus. Siya ay itinaas sa kanang kamay ng Diyos. Natanggap niya mula sa Ama ang pangakong banal na Espiritu na ibinuhos naman niya. At ito yung nakikita ninyo ngayon at naririnig niyo. Okay? So, nandun yung Trinity dito sa passage na to. Okay? So, ang Diyos ang nagbigay, no, sa Panginoong Jesus, at ang Panginoong Jesus naman ang nagbuhos ng Banal na Espiritu sa atin. Kaya na mga kapatid? Okay, now, yung next page, ito ay isang gabay. Nasabi na dito, how to lead your people to receive the feeling of the Holy Spirit. So, ito ay i-declare natin. Sabay-sabay natin i-declare ngayon. No? Tingnan lang natin yung mga steps. Sa una is present yourselves holy to Christ. I-alay natin ang ating mga sarili ng buong at banal sa Panginoon Jesus.
Gusto ko lang clarify, no? Anong pagkaintindihan pag sinabing banal? O holy. Kasi, isa isip natin holy, ay ano yung sinless, diba? Yung hindi nagkakasala. Diba? Kala natin, holiness is sinless perfection. Pero hindi yun mga kapatid. Pag sinabi yung banal sa Bible, yung sabihin nun ay set apart. Set apart. O kaya consecrated. Yung sabihin, ano siya yung itinalaga. Parang pag sinabing holy, parang sinasabi natin, Lord, kung holy tayo, parang sinasabi natin, Lord, talagang sinusuko ko ang sarili ko sa iyo. Tinatalaga ko na ang buhay ko para paglingkod sa iyo. Kaya mga kapatid? So yun yun, hindi naman kasi talaga tayo makaka-attain ng sinless perfection habang nandito tayo. Hindi na yung sabihin ng holy. Yung sabihin ng is to be set apart for God's use. Okay? So, i-present natin ang ating sarili sa Panginoon, yung buong katauhan natin. Tinatalaga natin sa Kanya para gamitin niya ang buhay natin. Okay? Pangalawa, break any ties or allegiance to alien authorities. So, ano may sabihin ito? Kung meron, ito yung kailangan din, para tayo magpuspos ang Banal na Espiritu, kailangan parang sirain natin o kaya putulin na natin ng anumang katapatan natin sa ibang otoridad, maliban sa otoridad ng ating Panginoon Jesus. Okay. So, meron dito ang binabanggit na yung mga tinatawag na generational curses. Yung mga sumpa na isinalit pa mula sa mga kanunuan. O kaya maaaring meron pang idolatry sa buhay natin. Pero gusto ko lang sabihin din na hindi na ito yung mga bagay na dapat natin isuko sa Panginoon. Kasi meron din mga sinasabi sa ibawa sa Ephesians chapter 4 na sabi nga dito, gusto ko lang makita ito sa inyo. Kasi ibawa dito sa Ephesians chapter 4 verse 27. Sabi rito, or verse 26, sa inyong galit, huwag kayong makasala. Huwag kayong hayaan ng araw na lumubog na kayo galing pa rin. Naalala ko memory verse sa Jesus sa Espek. At huwag niyong bigyan ng kaaway ng foothold o kaya ng puwang. So, ano sabihin? Pwedeng yung unrighteous anger, yung galit na hindi matuwid, na hindi tama, ay isang bagay din na dapat na isuko natin kay Lord. Okay? At dahil dito sinabi rin sa verse 30, do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag nating dulutan ng pigati ang banal na Espiritu ng Diyos. Sabi sa verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng galit, sama ng loob, pangbubulyaw, translation sa Tagalog. Panlalait, Nanakit. at pananakit ng damdamin ng kapwa. So, gusto ko lang sabihin, huwag lang tayo ma-focus dun sa kailangan putulin natin yung mga iba, baka meron pang generational curse, no, yung mga gano'n. Pero may mga bagay pa na sa buhay natin
na nakapaglulot ng bigati sa banal na Espiritu. May mga kapatid, at aling kakaroon po ang kaaway sa buhay natin. Isama natin yung mga bagay na yun. Okay? Meron nga sinabi sa 2 Corinthians chapter 7, sa verse 1, na let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit. Kailangan linisin natin ang ating sarili mula sa anumang bagay na nakapagpaparami sa ating katawan at sa ating espiritu. Okay? So, may mga espiritu na dapat na huwag natin paitunutan manatili sa buhay natin. Ano na yung mga espiritu niya? Yun nga, lumarabang ito kanina. Espiritu ng galit, sama ng loob. And so on and so on. So, ang patlo, receive full forgiveness and freedom. So, hingi tayo ng tawad sa Panginoon sa mga nagagawa natin pagkakasala at atingin natin ang kapatawaran at kalayaan mula sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid? Kasi, para tayo mapuspos ng banal na Espiritu, para tayo mapuno ng banal na Espiritu, kailangan empty tayo sa mga bagay na hindi sangayon sa banal na Espiritu. Parang walang pinakaiba yan sa baso. No? Diba, isang baso, gusto mong punuin ng tubig. Pero kung meron siyang mga paturon, meron siyang mga buhangin doon, hindi siya mapupuno. Di ba, kapatid? So, kaya alisin mo muna yung mga bagay na yun para talagang mapuno yung baso na yun ng tubig. Yan ang din ang banal na Espiritu Santo. Kailangan isuko natin yung mga bagay na hindi na ayon sa Panginoon. Para tayo ay mapuspos ng banal na Espiritu. Okay ba? So, ano nga niya mga kapatid? Amen. Okay, so tayo tumayo at kung naman ipapahayag natin ito, no? At sasabihin ko yung sasabihin natin, pero pagkatapos ito, siguro magkaroon tayo ng personal prayer natin kayo. Kasi madali lang sumunod sa ganito eh. Madali lang, kasi sabihin yung sinabi ko, di ba? Pero mahalaga yung bawat isa natin talaga naman, pag-usan din talaga sa Panginoon. Hingin natin talaga yung sariwang pagpupuspos ng banal na Espiritu sa isa. Sige po. Thank you, Jesus. So, una ating iaalay, ating iahandog ang ating mga sarili. Uli natin itatalaga ang ating sarili sa ating Panginoon. Sabihin natin, aking iaalay, aking iahandog, ang aking sarili, sa iyo, Panginoong Jesus, ang aking espiritu, ang aking kaluluwa, ang aking katawan, aking itinatalaga, ang aking sarili sa inyo, Panginoong Jesus. Wala akong iniiwan. Aking pinapahayag ang aking buong puso, pagkapatan, at pagmamahal sa inyo, Panginoon Jesus. Kayo ang aking Panginoon, kayo ang aking tagapagligtas, kayo ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Kayo ang nag-alay ng inyong buhay para sa akin. At ngayon, na inaalay ko sa inyo ang aking sarili bilang tunay na pagsamba ko sa inyo, aking Panginoon.
Akin din, Panginoon, na binabali, aking pinuputol, ang pagkatali ko sa ibang otoridad. Maliban sa inyo, Panginoong Yesus, aking sinusuko ang aking katapatan sa mga maling otoridad na ito. Pinuputol ko anumang pagkatali ang aking kaluluwa sa ano pa mang bagay maliban sa inyo. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang anak ng Diyos. Ang Panginoong Jesucristo. At binawasa ko rin anumang sumpa mula sa aking salin lahi. Ito man ay maring sa salin lahi na aking ama o ang aking ina. At pinuputol ko ang anumang pagsamba sa anumang Diyos-Diyosan. At aking binabagsak ang lahat ng puta ng kaaway na nagkaroon ng pagkahawak sa aking buhay. Sa pangalan ng aking Panginoon. Panginoong Diyos, humingi po ako ng kapatawaran sa inyo sa aking mga nagawang mga kasalanan. Ito man ay sa aking isip, sa aking pananalita, sa aking gawa, parang sa aking relasyon sa iba, o sinusuko ko ang lahat ng ito sa inyo. At aking hinihingi ng kapatawaran at paglilinis ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. At ngayon, ay tinatanggap ko ang kapatawaran mula sa anumang parusa ng kasalanan. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, tinatanggap ko ngayon ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, ako'y pinalaya niyo na. Panginoong Jesus, pamagitan na iyong katotohanan. Tinatanggap ko ngayon ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, puspusin po ninyo ang aking puso, ang aking espiritu. Kontrolin po ninyo ang aking isipan, ang aking kalooban, ang aking emosyon. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, puspusin po ninyo ang bawat bahagi ng aking katawan. Kaya na po, Panginoon Jesus, at Banal na Espiritu ang magkontrol ng bawat bahagi ng aking buhay. At aking inaagaw mula sa kaway ang anumang bagay na aking naisuko sa Kanya. Kontrolin niyo po ang aking katawan at tinatanggap ko ngayon ang bautismo at kapuspusan ng iyong banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoon. Salamat po, Panginoon. At kayo ay tapat sa iyong pangako. Nagpapasalamat po ako sa kasagutan sa aking panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Para po natin ang Panginoon. Sa sandali ito, pagsapin lang natin ang Panginoon. Birthday, personal moment with the Lord. Meron tayong gustong sabihin sa Kanya. Ngayon.
Bigyan natin awit na Come Holy Spirit, fall afresh on me. Bigyan natin ang Sister Lisa, mga tayo sa mga sa awit na yun. Come Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my need. Hallelujah. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my need.
Si Jesus ay dating Yes, Lord, amen. We proclaim, Lord, they feel it, the pouring out of your Spirit, Lord, sa bawat sa puso namin. Patuloy, Panginoon, ilagay niyo po ang kauhawan sa aming mga puso. Hindi lang po sa sandali ito, kahit sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan. Kayo po ang maglagay ng matinding pagnanasa sa puso namin na kami ay mapuspos, mapuno ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa pangalan po namin, Panginoon Jesus, at ang lahat ng mga ng Diyos ay nagsabi na Amen and Amen. Amen. Spirit-filled fellowship is a prayer-filled fellowship. Amen. Okay, so sa bandang ito, muli tayo ay mag-divide